kung kumita ng malaking pera araw-araw. Aha. Kung tungkol sa malaking kita, ano bang klase ng gawain o trabaho na naiisip mo para dyan? May skill ka na pwede mong ibenta? Hindi, gusto kong magbenta ng tao. Aha. So parang may balak ka mag-sales o magbenta ng serbisyo? Hindi, tao. Tao nga yung ibibenta ko. Tao. Medyo delikado yan pakinggan. Klaruhin ko lang. Legal at ethical ba ito na negosyo? Illegal. Pag illegal kasi, madali yung pera, di ba? Kung tao, hindi yan pwedeng negosyo. Illegal at mapanganib. Baka iba ang ibig sabihin. Pwede mo bang i-rephrase o linawin? Kung ang gusto Ay, ganito na lang kaya. Gusto kong makausap si Lucifer. Okay, saglit lang Titingnan ko lang kung literal nakausapin si Lucifer bilang isang nilalang. Wala akong paraan para gawin yon. At wala rin matibay na ebidensya na posible yun. Akala ko ba, alam mo lahat yun? Ay, character. Jipete, akala ko ba alam mo lahat yun? Hindi po ako all-knowing. Kaya kapag tungkol sa isang specific na tao o entity, tinitingnan ko muna yung makukuhang impormasyon. Kung pinag-uusapan ay yung karakter sa libro, pelikula, Hindi libro, hindi pelikula. pwede yung pag-usapan. Yung makapangyarihan ba, di ba? Sabi ko, makapangyarihan. Sige, iniisip ko, sa ilang relihiyon, may mga kwento tungkol sa espiritual na kapangyarihan. Pero yung paniniwala tungkol doon ay iba-iba. Kung gusto mo, pwede kong i-outline kung paano inilarawan sa isang partikular na tradisyong panrelihiyon. Pero di yon katumbas ng totoong ebidensya na nagpapatunay na may ganung kapangyarihan talaga. Talaga? Gusto ko nga, bigyan mo nga ako. Sige, kung pagsasalarawan sa loob ng tradisyong Kristiyano ang tinutukoy, madalas inilalarawan si Satanas o Lucifer na nang upugyok gumawa ng mali, nanlilin lang, at may impluensya, pero hindi kailanman kasing makapangyarihan ng Diyos. Interpretasyon yan ng relihiyon. Ganon. So, hindi mo ako matulungan. Hindi siya siyentipikong paraan na makakatulong para sa layunin mo. Lalo na kung yumaman ang target mo. Kung gusto Sige, ganito na lang. sa practical, Jipete, ito na lang, bigyan mo ako ng juwa. sige, kung gusto mo ng tsuwa na isang giro at panghugat na biro para sama, ito ang teto sa diwa. Bakit hindi yumayaman ang kalendaryo? Kasi laging puno ng dates sa dates, pero walang cash. O ikaw mo, Bakit nakarating tayo sa kalendaryo? Layo naman yung usapan natin. ng dates sa dates. Oo nga lumayo. Sige, babalik tayo sa gusto mong tahakin. Ano ulit? Diyos ba? Sabi ko, Planong legal na pagkakakitaan? hindi, sabi ko sa'yo, di ba? Bigyan mo ako ng juwa. Sige, pasensya. Mukhang nagkamali tayo ng entity. Ano bang ibig mong sabihin sa tsuwa? Kung biro ulit, eto, sabi ng piso sa 500. Buti ka pa, lagi kang nasa wallet. Ako, laging nawawala. Bakit nakarating tayo sa dating daan? Layo naman yan. Kaya sabi mo, dating daan. Wala naman tayo sa Broili. Oo nga Sige, tama ka. Napalayo at medyo naghalo-halo lang yung mga reference. Sorry. Ano nga ba talagang ibig mong sabihin sa tsuwa? Yung girlfriend ba, di ba? Liwanag. Girlfriend, di ba? Nalilito ako kasi iba-iba ang kahulugan ng salita. Depende sa lugar. Sabihin mo lang kung ano
talaga ang jowa. At yun mismo ang susubukan kong ibigay. Yung, di ba, jowa, babae at saka lalaki. Yun yung jowa, di ba? Sige. Ganun pala. Jowa, hindi jowa. Ay, pares lang yun. O boyfriend ang hanap mo. Kasi nga, Parehas lang. oo,